Ang pag-uusapan naman natin sa video na 'to guys 'no, tungkol naman sa prayer. Pag-usapan natin dito kung ano nga ba ang kahalagahan ng prayer sa mga buhay natin 'no, at kung paano nga ba tayo mag-pray. Alam naman natin guys 'no, na bilang Christian talaga 'no, dapat ito priority natin itong prayer na 'to, kasi ito lang yung paraan para makipag-communicate tayo kay God, 'di ba? Ito lang yung paraan para tayo ay magkaroon ng intimacy kay God through prayer lamang 'no. At saka bago tayo mag-umpisa ng mga gawain natin sa araw-araw 'no, kailangan mag-pray tayo 'no. Kung ano man yung mga ginagawa natin, dapat mag-pray muna tayo para tulungan tayo at i-guide tayo ni God sa pang-araw-araw natin na pamumuhay 'no. Kasi nakasaad yan sa scripture, sabi niya dito sa Proverbs chapter 3 verse 6 'no. In everything you do, put God first and He will direct you and crown your effort with success, di ba? Ang ibig sabihin, sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat ay unahin muna natin si God para tulungan niya tayo, para ituro ba niya sa atin yung tamang landas, or gabayan niya tayo sa mga decisions na gagawin natin, no? At kapag ginawa natin ito, sigurado na ang reward niya sa atin ay makakamta natin yung success, no? Para makamta natin yung tagumpay na siyang bunga sa lahat ng mga pagsisikap natin, no? Kapag inuna natin si God, no? Kapag inuna natin siya sa lahat ng mga ginagawa natin, kino-consider muna natin si God. Nag-pray muna tayo bago tayo mag-umpisa sa mga gawain natin. Mag-pray muna tayo bago tayo gumawa ng decisions. Makakasigurado tayo na hindi tayo mapapahamak at hindi tayo maliligaw ng landas, kasi nga ida-direct tayo ni God doon sa path na gusto nating tahakin, di ba? Tutulungan niya tayo at saka gagabayan niya tayo, no? Sa pamamagitan ng prayer, no? Parang binuksan natin yung puso natin kay God, no? Pag nagpray tayo, parang binuksan natin yung puso natin para sa Kanya, para siya ay makagawa siya ng paraan para sa kabutihan natin, or para mabigyan tayo ng magandang buhay, or matahak natin yung tamang landas ng buhay, no? Kaya dapat talagang i-open natin yung puso natin kay God, no? So ngayon, tatalakayin natin ano nga ba ang kahalagahan ng prayer, no? Unang-una na dyan, ang prayer ay siya ang nagiging daan para mapalapit tayo sa Diyos, no? Katulad nga ng sinabi ko, sa pamamagitan ng prayer, no? Ito lang yung paraan para makipag-communicate tayo kay God, para magkaroon tayo ng personal relationship natin kay God, no? Magkaroon tayo ng intimacy kay God. Kaya ito talaga ang kahalagahan ng prayer, para mapalapit tayo sa Diyos. At saka pangalawa naman dyan, ang prayer ay makakatulong siya para ituon lamang natin yung pansin natin sa mga bagay na tunay na mahalaga, no? Huwag na nating pagtuunan ng pansin yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta, di ba? Kapag nag-pray kasi tayo, no? Pag nagpi-pray tayo lagi, no? Parang wala na tayong interest doon sa mga bagay na alam naman natin na walang halaga, no? Hindi magbubunga ng kabutihan sa atin. Kaya kapag tayo ay nagkukumit dito sa prayer na to, no? Tutulungan niya tayo na ituon lamang natin yung pansin natin sa mga bagay na tunay na mahalaga. At saka, ang prayer naman ay nakakatulong siya para magkaroon tayo ng kaginhawaan, di ba? Halimbawa, may mga pinagdadaanan tayo ng problema, parang ang bigat-bigat ng dibdib natin, no? Parang ang hirap huminga sa dami ng mga problema na dinadanas natin or hinaharap natin sa araw-araw. Kapag nag-pray tayo, parang luluwag yung dibdib natin. Kaya itong prayer na tutulungan tayo para magkaroon ng kaginhawaan. At saka pangatlo naman dyan, ang prayer makakatulong siya para magkaroon tayo ng kapayapaan ng isipan, di ba? Magkaroon tayo ng peace of mind, di ba? Kapag ikaw mapag-pray kang tao, no, asahan mo yan na unang ipagkaloob ni God sa iyo yung peace of mind, di ba? Sa panahon natin ngayon, ang gulo-gulo ng mundo, ang daming mga pangyayari na hindi ka nais-nais, di ba? Kaya yung iba nagpapanik na, yung iba natatakot na, yung iba ang halo-halong emosyon na yung nararamdaman ng iba. Pero kung ikaw, mapag-pray kang tao, bibigyan ka ni God ng kapayapaan ng isipan, manatili kang kalmado, at saka wala ka nang pakialam kung ano man yung mga masasamang pangyayari na nangyayari sa mundong ito. Hindi na siya kasama sa iniisip mo sa araw-araw, no? Kasi nga, pagkakalooban ka ng Diyos ng kapayapaan ng isipan. At saka, ang prayer ay makakatulong siya
para manatili tayong magkaroon ng pag-asa no, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema na dinadanas natin sa araw-araw. No? Kapag tayo nag-pray, halimbawa ang dami nating problema, ang dami nating mga pagsubok, no? Makakatulong itong prayer na to para mabigyan tayo ng pag-asa, no? Para lumaban pa rin sa buhay dahil nga bibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa kapag tayo ay nag-pray, no? Bibigyan tayo ng Diyos ng encouragement para magtuloy-tuloy tayo sa buhay natin, no? Lumaban tayo sa mga hamon ng buhay natin. Lumaban tayo sa mga pagsubok natin, kaya mahalaga talaga na tayo ay mapag-pray na tao, no? At saka ang prayer na to ay makakatulong siya para maramdaman natin na konektado tayo kay God sa mas malalim na antas, kasi 'di ba? Mas marami kang oras na ginugugol sa prayer mo, no? Parang mas lalong nagiging malalim yung relationship mo kay God. Totoo yan na kapag nagpipray ka, lalo na kapag mahaba ang oras na iginugugol mo sa pagpipray, no? Lumalalim ang connection mo kay God, lumalalim ang relationship mo kay God. At saka, ang prayer ay makakatulong siya para makayanan natin ang mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin, no? Tulad nga ng sinabi ko, kapag may pinagdaanan tayong problema, tutulungan tayo ng prayer na to para ang pag-aanin noong mga problema na dinaranas natin, no? Tutulungan tayo nitong prayer na to. At saka, ang prayer ay makakatulong siya para magbigay lakas sa atin, no? Kung tayo ay nanghihina na sa dami ng mga gawain natin, tapos samahan pa ng mga problema, mga pagsubok, nakakapagod, nakakapanghina. Kapag tayo mapag-pray na tao, tutulungan tayo ng prayer natin para palakasin tayo, di ba? Kung mag-pray tayo kay God, tutulungan tayo ni God para panumbalikin yung strength natin, di ba? Kasi nga nakalagay yan sa scripture niya, sa Isaiah 40:31, di ba? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint, di ba? Kaya mahalaga talaga na nagpipray tayo para panumbalikin ni God yung lakas natin kung tayo ay nanghihina na, kung tayo ay napapagod na sa mga gawain or sa mga pagsubok na dinaranas natin sa araw-araw, no? At saka, ang prayer ay isang paraan pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, no? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, no? Para makahingi tayo ng suporta, makahingi tayo ng gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? Para nga, kapag humingi tayo ng gabay, kapag nag-pray tayo, no? Humingi tayo ng support kay God sa lahat ng ginagawa natin. Humingi tayo ng gabay sa pang-araw-araw para nga ituwid ni God yung landas natin, ituro niya yung tamang landas ng buhay. Hindi tayo maliligaw ng landas, hindi tayo magkakamali, hindi tayo magkasala sa Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Kapag mag-pray tayo, unahin natin si God, di ba? Pagising natin sa umaga, mag-pray tayo, humingi tayo ng support kay God, humingi tayo ng guidance, humingi tayo ng tulong dahil walang imposible kay God, no? Lahat nga kaya niyang gawin. At saka, ang prayer naman ay makakatulong siya, lalo na sa ating mga Christians na dumaranas ng mga spiritual warfare, no? Makakatulong itong prayer na to para mapagtagumpayan natin ang pakikipaglaban natin laban sa mga kaaway natin, yung mga evil na people, di ba? Tingin nyo, makakastand ba kayo sa laban kay Satan at saka yung mga demons? Alam naman natin na may mga supernatural powers yung mga yan, gumagamit yan sila ng supernatural powers. Makakastand ba tayo kung hindi tayo mag-pray? Kung hindi tayo hihingi ng protection kay God? Kung hindi tayo hihingi ng tulong kay God, makakastand ba tayo laban sa mga kaaway natin? Hindi, di ba? Kaya tayo nagtatagumpay, kaya tayo nagiging successful laban sa mga kaaway natin. Dahil si God ang nakikipaglaban para sa atin, dahil nga humingi tayo ng tulong sa Kanya, di ba? Humingi tayo ng guidance, humingi tayo ng protection. Si God ang nakikipaglaban para sa atin, kaya nagiging matagumpay tayo laban sa mga kaaway natin. Kaya napakahalaga talaga na tayo ay mapag-pray na tao, no? At saka anong sabi niya dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, rejoice always, pray without ceasing,
Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you, di ba? Ibig sabihin, magalak daw tayo palagi at saka magdasal daw tayo ng walang tigil, no? Dapat ay magpasalamat tayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, no? Kung ano man yung mga pangyayari sa buhay natin, bigyan natin ng pasasalamat si God, no? Kasi ito daw ang kalooban ng Diyos sa atin, no? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, no? At saka, pag-usapan naman natin dito, no, kung paano nga ba tayo magpipray, no? Ako magbabase ako sa mga ginagawa ko kapag nagpipray ako, guys, ha. Ituturo ko sa inyo yung strategy na ginagawa ko kapag nagpipray ako, no? Unang-una talaga, no? Kailangan may presence of mind. I-open natin yung heart natin kay God bago tayo mag-pray, no? At saka, kailangan ay magpasalamat muna tayo sa Diyos sa lahat ng mga ipinagkaloob niya sa atin sa araw-araw, sa lahat ng blessings, sa lahat ng blessings, no, in all aspect of our life. Lahat ng blessings na ipinagkaloob niya dapat ipagpasalamat natin, at kailangan magbigay tayo ng praise kay God, no? Kasi ako talaga, bago ako mag-umpisa ng prayer, sinasabi ko sa Kanya, praise to you, Lord, for you are my Savior, you are my protector, you are my provider, you are my healer, you are my everything, you are my Alpha and Omega, you are the God of all God, you are the King of all King, you are the Lord of all Lord, you deserve all the glory. Dapat ganon, magbigay tayo ng praise kay God, no, bago tayo mag-umpisa sa prayer natin, no? At saka kasunod naman dyan ay mag-umpisa na tayo ng conversation natin kay God, no? Ako talaga, no? Personally talaga, no? Pag ako nag-pray, kinukwento ko kay God kung ano yung mga nangyari sa akin. Halimbawa, may mga na-experience ako ng mga bad experience sa buhay ko. Halimbawa, sa araw na to, naka-experience ako ng mga masasamang experience, no? Mga masasamang pangyayari, no? Isinusumbong ko yan kay God. Kinukwento ko sa Kanya kung ano yung mga nangyari sa akin sa araw na to. Diba lahat yan, inilalahad ko sa Kanya kasi nga, itinuturing ko na si God na parang siya na yung ama ko kasi nga ako mag-isa lang sa buhay. Wala naman akong kasamang magulang, wala akong kasamang pamilya, wala akong kaibigan, wala akong nakakausap. Kaya si God lang ang itinuturing ko na tatay ko, na ama ko. Kaya sa Kanya ako nagsusumbong lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. At saka, kapag halimbawa, naikwento mo na lahat ng mga kung ano mang nangyari sa'yo, no? Doon ka na hihiling sa Kanya, no, kung may mga kahilingan ka man. Ako talaga, personally, halimbawa, pag humihiling ako sa Kanya, no, may kahilingan ako, halimbawa, humingi ako ng blessing sa Kanya, no, ayan, hihiling ako sa Kanya, sinasamahan ko ng scripture yan, halimbawa lang para sa akin, no, humingi ako, Lord, sana maging bless ako sa araw na to, sana pagkalooban niyo ako ng ganito ganyan, as it is written in your scriptures, in Numbers chapter 6 verse 24 to 26, the Lord bless you and keep you, the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, the Lord turn His face toward you and give you peace. Ganun ako, di ba? Ganun ako kapag humiling sa Kanya. At saka, halimbawa naman, hihiling ako, halimbawa may karamdaman ako, sinasabi ko sa Kanya, Lord, may nararamdaman ako na ganito sa katawan ko, inihiling ko po sa inyo na sana pagalingin niyo po ako as it is written in your scripture in Jeremiah 30:17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. And it is also written in your scripture in Jeremiah 17:14, heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one that I praise. Ganun ako kapag nag-pray kay God. Sinasamahan ko ng scripture para proof ba na naniniwala ako sa mga words niya sa Bible, na pinapaniwalaan ko yung words niya sa Bible, nagagaling ako dahil nakasulat yan sa Bible niya, para talagang mangyayari talaga sa inyo kung ano yung mga kahilingan nyo, kung ano yung mga ipinag-pray nyo kay God, no? At saka, pagkatapos nyo namang humiling para sa sarili nyo, personally, ang ginagawa ko, pinagpipray ko yung ibang tao, halimbawa, mga pamilya ko, no? Halimbawa, anak ko, magulang ko, mga kapatid ko, kamag-anak ko, isinasama ko siya sa prayer ko. Ipinagpray ko sila kay God na i-bless din sila ng katulad ko, at saka ipinagpipray ko sila na sana, kung sila man ay naliligaw ng landas, no, sana maliwanagan ang isip nila, mahanap nila ang tamang landas
patungo kay God. Hinihingi ko yan sa Diyos at saka sa lahat ng mga tao sa mundo na ito. Ipinagpipray ko rin yan sila sa Diyos, no? Kapag nagpray tayo, wag lang puro sarili natin yung ipag-pray natin, no? Ipag-pray din natin ang ibang mga tao dahil kailangan din nila ng prayer, no? Halimbawa man sila, hindi sila nakakaalala mag-pray, no? At least man lang may ibang tao na ipinag-pray sila, no? Para ano, no? Para maalala din sila ng Diyos, no? At saka pagkatapos naman nating ipag-pray yung mga kaibigan natin, no? Maniwala tayo na si God ay nakikinig sa atin, na ipagkaloob niya sa atin kung ano man yung hinihiling natin. Yun talaga ang importante na kapag nag-pray tayo, may faith tayo, di ba? May pananampalataya tayo na si God ay nakikinig sa prayer natin at ipagkakaloob ni God yung mga kahilingan natin. Yun ang importante, yung faith, di ba? Kasi nga sa pamamagitan ng faith, lahat ng mga binihiling natin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ ay ipagkakaloob niya sa atin basta may pananampalataya tayo. At saka, ang kasunod naman dyan ay, dapat ang prayer natin ay idaan natin kay Jesus Christ, no? 'Di ba? Pagkatapos ng prayer, no, ang sinasabi natin, ang lahat po ng ito ay aking hinihiling sa pamamagitan ni Jesus na aking Panginoong Diyos. Kailangan na idaan natin kay Jesus Christ yung prayer natin. Kasi si Jesus Christ nga ang daan patungo sa Diyos Ama, no? Hindi tayo pwedeng mag-direct kay God, di ba, the Father Almighty, no? Kailangan nating dumaan kay Jesus Christ kasi siya lang ang daan papunta sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Para dinggin ni God lahat ng mga panalangin natin, idaan natin kay Jesus Christ yung prayer natin. At saka pag natapos na natin yan, no, palagi nating i-end yung prayer natin sa pamamagitan ng pagsasabi ng Amen. Yun lang yun, guys, no? O ganun lang ako kapag mag-pray, no? Sana talaga, guys, no, isa-isip natin palagi na ang prayer ay maraming magagawang kabutihan sa atin, no? Sa pamamagitan ng prayer, si God ay gagalaw siya para sa atin. Maaalala tayo ni God kasi nga naaalala natin siya, no? Kasi nasabi nga, kapag ilapit natin yung sarili natin kay God, magiging malapit din si God sa atin, no? Kaya napaka-imposible na ipagkaloob ni God ang kahilingan mo nang hindi ka naman humiling sa Kanya, hindi ka naman nag-pray, at saka napaka-imposible na maging malapit ang Diyos sa iyo kung hindi mo naman nilalapit ang sarili mo kay God. Kaya kailangan talaga tayo ang gagawa ng first move para mapalapit tayo kay God, no? Para magkaroon tayo ng personal relationship kay God, magkaroon tayo ng intimacy kay God, tayo ang gagawa ng first move, 'di ba? Hindi si God, tayo kasi tayo ang nangangailangan ng Diyos, 'di ba? Tayo ang nangangailangan ng tulong ng Diyos, tayo ang nangangailangan ng biyaya ng Diyos, kaya tayo ang gagawa ng first move. Huwag nating aantayin na si God ang kusang lalapit sa atin. Tayo ang nangangailangan kay God, 'di ba? Tayo ang nangangailangan ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung gusto natin na mapalapit sa Diyos, kung gusto natin na matupad lahat ng kahilingan natin, kung gusto natin na pagbigyan ni God lahat ng mga kahilingan natin, kailangan talaga ay mag-pray tayo without ceasing, walang tigil, 'di ba? Yan ang sinabi sa Bible, 'di ba? Kaya sana, guys, no, sa mga tao na hindi mahilig mag-pray, umpisahan nyo na yung prayer nyo, guys. Sigurado, kapag sinimulan nyo ang mag-pray, mababago ang buhay nyo. Maniwala kayo sa akin, no? Mababago ang buhay nyo dahil kapag lahat ng mga binabalak nyong gawin sa buhay nyo, inuna nyo si God. Kapag may mga pinaplano kayong gawin, may mga binabala kayong gawin sa buhay nyo, inuna nyo muna si God, sigurado na ang tagumpay nyo, sigurado na ang success nyo. Kasi nga, inuna nyo si God, di ba? Ida-direct niya kayo doon sa path nyo at tutulungan niya kayo para magtagumpay kayo sa lahat ng larangan na gusto nyong pasukin. Basta, unahin nyo muna si God sa mga buhay nyo, no? Kaya kayo na hindi mahilig mag-pray, umpisahan nyo na yung pag-pray nyo, guys. Maniwala kayo, babaguhin ni God ang buhay ninyo kapag kayo ay mapag-pray kayong tao. Ito ang makakapagpabago sa buhay niyo, guys. Kaya yun lang naman yung aking maisishare sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin, guys, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.